Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Josh. Bago ko simulan ang kwento ko, gusto ko lang sanang sabihin na kung ikaw yung tipo ng tao na nahuhulog sa mga lihim na titig, sa mga di sinasadyang pagdampi, at sa tensyon na hindi na kayang itago sa loob ng isang tahimik na bahay, baka para sa'yo talaga tong kwento ko. Hindi ko akalaing mangyayari sa akin to, pero nangyari. Kaya ngayon, ikukuwento ko ang lahat. Sa paraang ako lang ang makakakwento. Pagkatapos kong graduate, sa bahay muna ako ni Tito Rudy, sa probinsya tumira habang naghahanap ng trabaho. Si Tito, kaya si Tita Elvie lang ang madalas na naiiwan. Hindi kami close dati. Sa tuwing bumibisita sila sa Maynila noon, puro kamusta at kumain ka na ba? Lang ang pag-uusap namin. Pero simula nung tumira ako sa kanila, nag-iba ang takbo ng mga araw ko. At ng mga gabi, siya ang tipong hindi mo agad mapapansin sa umpisa. Payat maamo ang mukha, tahimik lang. Pero may kakaiba sa kanya kapag ngumiti siya. Parang may tinatago. Hindi mo alam kung kwento o damdamin. 38 na si tita. Wala pang anak. Hindi ko na tinanong kung bakit. Pero sa bahay, halata mong sanay siyang mag-isa. Malinis ang paligid, laging may nakahandang pagkain, at parang may ritmo ang bawat kilos niya. Pero sa loob ng mga araw na magkasama kami, may unti-unting nagbabago. May mga sulyap siyang hindi ko agad napansin. May mga nangiting parang may nais sabihin, pero pinipiling ilihim. Isang gabi, habang nanonood ako ng palabas sa sala, lumapit siya. Tahimik ang bahay. Ako lang ang nasa harap ng TV, naka-laptop, may pinapanood na series. Josh, gusto mo ng kape? Napalingon ako. Hawak niya ang baso. Naka-shorts lang siya at maluwag na shirt. Naamoy ko rin ang lotion niya. Parang kakaligo lang niya. Opo, salamat po, sagot ko. Lumapit siya at inabot sa akin ang kape. Sa mismong pag-abot ng kamay namin, dumikit ang daliri niya sa daliri ko. Mabilis lang, pero ramdam ko yon. Para akong nakuryente. Nagkatinginan kami saglit. Ngumiti siya. Baka mapuyat ka niyan, sabi niya habang pabalik sa kusina. Pero hindi na yung kape ang pumuyat sa akin, kundi yung pagdampi ng daliri niya. Simula nung gabi na yon, mas naging malapit ang kilos niya. O baka naman ako ang mas naging sensitibo sa bawat galaw niya. Kapag tinatawag niya ako sa kusina para kumain, lagi niyang inuuna ang pangalan ko. Yung tono niya, laging banayad, pero may diin. May iniipit na lambing. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakarinig ng ganon. Sa tuwing titingin ako sa kanya, sasalubungin niya ng ngiti. Pero parang palagi akong tinatawag ng mga mata niya. Minsan, isang gabi, nagkasabay kami sa lababo. Ako nagbabanlaw ng pinggan, siya naghuhugas. Nagdikit ang siko namin. Wala namang espesyal sa eksenang yon, pero hindi kami umalis agad. Parang parehong naghihintay kung sino ang unang lalayo. Hindi na lang niya pinansin, salamat sa tulong ha, hindi na ako sanay may kasama sa bahay. Ngumiti ako, ayos lang po. Nakakagaan din ng loob kapag may kausap. Hindi kami nagtagal sa lababo. Pero paglingon ko sa likod niya habang paakyat ako, napansin kong nakatingin siya sa akin. Hindi na siya nakangiti. Parang seryoso, parang may iniisip. O baka ako lang ulit ang nag-iisip ng sobra? Sa loob ng mga araw na lumipas, pareho pa rin ang takbo ng bahay. Maaga siyang nagigising, nagluluto, naglilinis. Ako naman, nag-a-apply online. Minsan nag-aayos ng sirang gamit sa bahay. Pero ang totoo, iba na ang dating sa akin ng mga simpleng bagay. Bawat gabing nagkakasalubong kami sa hallway, bawat sulyap niya habang dumadaan ako sa likod niya sa kusina, bawat paanyaya niya ng kape o merienda, lahat yon may dalang init na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya bastos. Wala siyang ginagawa na hindi tama, pero katawan ko na ang nagsasabi. Parang may sariling isip ang katawan ko kapag dumidikit ang hangin na galing sa kanya. Bawat tingin niya, parang tinatapatan ng titig ang bawat pangamba ko.
At sa tuwing tatawagin niya akong Josh, hindi na lang pangalan ko ang naririnig ko. Parang may kasunod na salita na hindi lang niya binabanggit. Hindi ko alam kung totoo ang lahat ng naiisip ko, pero hindi rin ako makatanggi sa nararamdaman ko. At habang nakahiga ako gabi-gabi, pinipilit kong pinapatulog ang katawan kong ayaw paawat. Habang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang eksenang yon sa sala, ang daliri niyang dumampi. Ang mata niyang nakatingin at ang ngiting tila may gustong simulan. Ilang araw na rin ang lumipas mula noon. Pero simula noon, parang naging mas malapit ang lahat sa pagitan namin ni Tita LV. Parang bawat galaw niya, bawat sulyap, may ibig sabihin. At ako, hindi ko na rin maitago ang nararamdaman ko. Hapon noon, malapit ng gumabi. Habang nagwawalis ako ng mga dahon sa may garden, lumabas si Tita. Bagong ligo siya, nakaduster lang, kumapit ang malambot na tela sa balat niya. At sa tuwing hahampas ang hangin, mas lalo siyang nasisilip ng mas malinaw. Hindi siya nakatingin sa akin noong una, pero naramdaman kong sinadya niyang daanan ako. Ang sipag mo, Josh. Sambit niya habang may hawak na pamunas. Ngumiti siya, yung tipong parang nanunukso pero inosente. Wala naman po akong ginagawa masyado, sagot ko. Hindi lang naman yung ginagawa mo ang napapansin ko, Josh. Nagkatinginan kami. Ilang segundo lang, pero para akong natunaw. Agad din niyang iniwas ang tingin at tumuloy sa terrace. Pinunasan yung mesa sa gilid. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ko. Hindi dikit, pero sapat para maramdaman ko ang init ng balat niya. Magkalapit ang tuhod namin. Isang maliit na galaw lang. Pwedeng magdikit. Tahimik kami. Wala ni isang salita, pero para akong pinapainit sa loob. Mabagal, pero sigurado. Maya-maya, tumayo siya. Magpapalit lang ako. Mainit kasi, sabi niya. Pero bago pumasok, sumulyap siya sa akin. Yung tingin na parang sinasabi, alam ko ang iniisip mo. Pagpasok niya, naiwan akong tulala. Hindi ako makagalaw. Pumasok ako ng kwarto, pero hindi matahimik ang isip ko. Hinubad ko ang damit ko dahil sa init. Umupo sa gilid ng kama, nagsindi ng electric fan, at habang nakaupo ako, pumikit ako saglit. Pero ang bumalik sa isip ko ay yung mga eksenang nakita ko kanina. Yung pagkakasuot ng duster niya, yung mahaba niyang buhok, yung amoy ng lotion niya na sumabay sa hangin, yung titig niyang parang hinihila ako sa kung saan bawal. Napahawak ako sa sarili ko. Dahan-dahang bumaba ang aking mga kamay sa pagitan ng aking mga hita, para bang pinapalaya ang init na kanina pa naiipon. Hindi ko ginawa ito dahil bastos ako. Ginawa ko ito dahil sa sobrang bigat na hindi ko na kayang itago. Habang patuloy ang mga imahe sa isip ko, yung ngiti niya, yung lambing ng boses niya tuwing tinatawag ang pangalan ko, lalo lang akong nawawala sa sarili. Hanggang sa may narinig akong yabag sa labas ng pinto, agad akong nag-ayos ng sarili. Pinatay ang ilaw, humiga, hindi nagsalita, may kumatok, mahina lang. Hindi ko alam kung totoo. O imahinasyon lang ng katawan kong mapaglaro. Kinabukasan, parang walang nangyari, pero sa bawat tingin niya, mas malambing na. Sa bawat lakad niya, mas banayad ang kilos. At ako, mas tumaas ang pagnanasa sa atensyon niya. Habang pinupunasan ko ang electric fan sa sala, dumaan siya sa harap ko. Nakatakip lang ng tuwalya ang katawan niya. Siguro akala niya wala ako roon. Tumigil siya saglit. Tumingin. Ay, nandyan ka pala, sabi niya. Sabay hawak sa dibdib niya na halos makita ko na. Opo, nililinis ko lang po ito. Sagot ko, iwas ang mata. Pero ang totoo, nakita ko. At hindi ko malilimutan. Sa gabi, habang pareho kaming nasa sala, nanonood ng TV, minsan magkadikit ang tuhod namin. Minsan inaabot niya ang remote sa likod ko, dumidikit sa braso ko. Hindi kami nagpapakita ng kahit ano sa isa't isa, pero sa ilalim ng bawat kilos, may mga damdaming hindi mabitawan, mahigpit na kinikimkim sa pagitan naming dalawa. Minsan, habang naghuhugas siya ng pinggan, lalapit ako para ibalik ang plato. Sadyang ididikit ko ang kamay ko sa kanya, kunwari, aksidente lang,
pero alam naming pareho na hindi. Minsan, siya naman ang tatawag, Josh, pahingi nga ng tissue. At kapag binibigay ko, hahawakan niya ang kamay ko ng saglit. Walang salita, pero ramdam na ramdam ko ang lahat. Sa bawat ihip ng hangin, sa bawat sabay naming maghapunan, sa bawat pagkakataong lalapit siya kahit walang dahilan, mas lalo akong nalulunod sa pagitan ng tama at tukso. Hindi ko alam kung kailan lalagpas ang limitasyon, pero ramdam kong papunta kami roon. Mabagal, mainit. At wala kaming sinasabi. Sa huling gabi, bago matapos ang linggo, nagkatabi kami sa sofa habang nanonood ng drama. Mahaba ang eksena, tahimik ang bahay. Nakatulog siya sa balikat ko. Hindi ko alam kung totoo ba, pero hindi siya umalis. At ako'y nanatiling hindi gumalaw. Dahil sa puntong yon, kahit wala pang nangyayari, may nangyayari na. Gabi na ulit. Tahimik ang buong bahay. Kakatapos ko lang ayusin ang saksakan sa hallway nang marinig ko ang boses ni Tita LV mula sa kwarto. Josh, patulong naman. Di ko maabot tong tali ng kortina. Walang ibang tunog sa paligid, kundi yung pagtibok ng dibdib ko habang papalapit ako sa pinto niya. Pagbukas ko ng pinto, agad akong sinalubong ng amoy ng lotion na pamilyar na sa gabi. Pabango na nakakakiliti sa ilong, pero mas malakas ang epekto sa isip. Nakatayo siya sa kama, nakaduster lang, maikli, medyo mahigpit sa katawan niya. Bawat galaw niya, may sinasadyang lambot at ritmo. Pakitingin nga kung pantay yung kurtina, sabi niya habang inaabot ito. Umangat ang duster sa hita niya. Nasa likod ako, pero kita ko siya sa salamin, at sa salamin, wala siyang tinatago. Yung kurba ng katawan niya, yung pagkakapwesto ng balikat, yung bahagyang pag-ikot ng bewang, lahat ng yon nakikita ko. At sa bawat segundo parang sinasadya niyang hindi mag-ingat. Pagbaba niya mula sa kama, nadulas siya. Nasalo ko siya. Nagkabanggaan ang katawan namin. Yung mukha niya, ilang pulgada lang ang layo sa mukha ko. Yung hininga niya, dumadaloy sa leeg ko. Yung palad niya, nasa dibdib ko, mainit. Hindi siya agad lumayo. Tumingin siya diretso sa mata ko. At pagkatapos bumulong, wala si tito mo, Josh. Wala akong ibang kasama. Dinikit niya ang noo niya sa akin. Nagtagpo ang mata namin. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Basta naramdaman ko na lang ang kamay ko nasa bewang niya. Hindi siya umiwas. Pero bago pa man ako makapagsalita ng buo, siya na mismo ang humawak sa batok ko. At doon, nagdikit ang mukha namin. Hindi siya magaan humalik. Mabagal, pero puno ng pagnanasa. Parang sinusukat kung hanggang saan ko kayang tumagal. Napasandal kami sa salamin. Nakikita ko ang sarili ko habang hinahalikan siya. Nakikita ko siya habang nakapikit. Ninanamnam ang bawat segundo. Tumingin ka, Josh, sabi niya. Gusto kong makita mong ako ito. Ako yung kaharap mo ngayon. Tumango ako. Hindi ko na kayang magsinungaling kahit sa sarili ko. Naglakad siya papalayo ng dahan-dahan, nagtanggal ng duster. Hindi puwersado, hindi minadali. Walang natira kundi ang telang halos dumudulas na sa kanyang hita, na parang kusa na ring gustong mahulog. Walang kahihiyan, walang ingay. Pero bawat galaw niya, parang nanunukso. Hindi kita pinipilit, Josh, sabi niya habang nakatalikod. Pero kung lalapit ka, alam mo na kung anong ibig sabihin nun, lumapit ako. Hindi ako nagdahilan. Hindi na ako umatras. Paglapit ko sa kanya, hinarap niya ako. Kinabig ang mukha ko at muling hinalikan ng mas madiin. Mainit ang mga kamay niya. Lumalaro sa katawan ko. Hindi siya nagmadali. Pero bawat pagdampi niya, parang apoy na may direksyon. Hinagod niya ang dibdib ko pababa hanggang sa umabot ito sa aking itinatago. Ramdam ko yung pagnanasa, pero may kasamang pag-alala. Para bang gustong siguraduhin kung gusto ko rin, at gusto ko nga. Nasa kama na kami. Magkadikit ang balat. Magkahawak kami ng mahigpit. Parang ayaw nang bumitaw. Nakapatong siya sa akin. Nakapulupot ang mga hita niya sa bewang ko. Pero wala pa ring pagmamadali. Hinahalikan niya ako sa leeg. Mabagal, paulit-ulit. Parang sinisiguro na matatandaan ko yung bawat bahagi ng gabi.
Matagal na akong nababaliw sa pagnanasa. Josh, sambit niya. Parang umamin sa lihim na matagal nang ikinukuble. Hindi ako nagsalita. Ang sagot ko, sa katawan ko na niya naramdaman. Bawat pag-indayog ng kanyang katawan, bawat sagot ng dibdib ko sa bawat hawak niya, yun ang naging tugon. Hindi ko alam kung ilang ulit, pero bawat sandali, hindi nauubos. Hanggang sa hindi na namin napigilan at nilabas namin ang init na hindi na pwedeng itago. Napahiyaw siya at nanginig ang mga hita dahil sa tamis ng aming kinahantungan. Pagkatapos, bumangon siya at muling tumapat sa salamin. Walang saplot kahit ano, pero yung titig niya sa sarili niya, may laman. Ngayon mo lang ba ako nakita, Josh? Tanong niya habang nakatitig sa sarili niya. Hindi, noon pa. Pero ngayon lang kita hinawakan. Ngumiti siya, lumapit ulit sa akin. Ngayon mo lang ako pinili. Tumango ako. Sa sarili kong refleksyon, nakita kong hindi na ako ang Josh noon. Ako na yung lalaki na tumawid sa bawal. At hindi na sigurado kung makakabalik pa. Pagkatapos ng gabing yon sa harap ng salamin, hindi na kami bumalik sa dati. Walang pangakong binitawan. Walang salitang nagtanong kung tama ba o hindi. Pero ang katawan namin, alam ang sagot. Kapag patay na ang mga ilaw sa buong bahay, saka kami nagkakaroon ng sariling liwanag. Minsan, maririnig ko ang mahinang paanyaya. Isang beses lang. Hindi madalas. Pero sapat para maramdaman kong andun pa rin ang init naming dalawa. Pagbukas ko ng pinto, nandoon siya, nakatayo. Tahimik. Pero sa mga mata niya, naroon na agad ang hinihingi. Hindi siya kailangang yayain. Hindi ko kailangang magsalita. Tila ba katawan na lang namin ang may sariling kasunduan? May gabi rin na ako ang gumising, bumaba ng kusina, at makikitang bukas ang pinto ng kwarto niya. Minsan, siya'y naghuhugas ng pinggan, nakatalikod, nakaduster. Parang walang nangyari. Lalapit ako, dahan-dahan. Itatapat ang katawan sa likod niya. At sa salamin ng kabinet sa kusina, magtatagpo ang mga mata namin. Walang imik. Pero ang titig namin, nagsisigawan, lilingon siya saglit. Pero hindi magsasalita. Ako rin. Ngunit sa gabing yon, tiyak na pareho naming alam. Palaging may kasunod ang bawat tingin, dahil ang gabi ay hindi nagwawakas nang hindi kami naglalapit. Sa kwarto, wala nang pag-aalinlangan, pero palaging may init ng katawan. Magkakaharap kami. Minsan ako ang dumadalaw, minsan siya ang lumalapit. Pero palaging nagtatapos sa parehong kama. Nakapatay ang ilaw, pero kabisado ko na ang bawat bahagi ng katawan niya. At siya rin, alam na alam kung saan ako pinaka-sensitive, kung saan ako madaling bumigay. Minsan, hihiga siya ng nakatalikod, hihintayin lang ako. Ididikit ang dibdib sa likod niya, hahalikan ang balikat. At sa mismong sandaling yon, magsisimula na naman ang isang gabing puno ng lihim na pagmamahalan. Hindi kami nagmamadali, pero hindi rin kami nagpapigil. Sa bawat gabi, sa bawat pagdampi ng hininga niya sa leeg ko, sa bawat halik ko sa katawan niya, para kaming nilulunod ng sariling pagnanasa. Josh, hindi ka ba natatakot? Tanong niya minsan habang nakapatong ako sa kanya. Hindi, sambit ko sa tenga niya. Mas natatakot akong mawala ito. Ang araw ay para sa tahimik na pamumuhay. Pero ang gabi ay para sa aming dalawa. Sa mundo naming walang pangalan, walang kasunduan, pero punong-puno ng damdamin. Tuwing umaga, bumabalik kami sa katahimikan. Siya sa kusina, ako sa sala. Minsan hindi nagkikibuan, pero sa mga mata naming nagkakasalubong, ramdam ang lahat ng nangyari kagabi. Minsan, habang nililinis niya ang lamesa, lalapit ako para kunin ang baso. Magkakadikit ang mga daliri, magkakatinginan, pero hindi magsasalita. Baka kasi marinig ng konsensya. Pero pagsapit ng gabi, kapag tahimik na ulit ang paligid, babalik kami sa isa't isa. Paulit-ulit, walang humpay, walang pagtutol. Hindi namin alam kung saan ito hahantong. Hindi namin pinag-uusapan kung anong tawag sa amin, pero gabi-gabi. Palalim ng palalim ang pagkakaugnay namin. May gabi pa nga na habang pinipisil niya ang kamay ko, habang nakayakap ako sa kanya mula sa likod, bumulong siya.
Kapag dumating si tito mo, anong mangyayari sa atin? Tahimik ako, mahigpit lang ang pagyakap ko. Hindi ko alam ang sagot. Pero ang totoo, hindi ko na alam kung kaya ko pa siyang bitawan. Kasi sa bawat gabi, hindi na lang katawan ang nagtatagpo, damdamin na rin. Sa isa sa mga gabing yon, habang nakahiga kami sa kama niya, pinisil niya ulit ang kamay ko. Mahal mo ba ako, Josh? Tumingin ako sa kanya, sa mata, sa pusong sinubukan kong iwasan pero unti-unti kong minahal. Hindi ko alam kung tama to, pero oo, mahal na kita. Ngumiti siya, ako rin. At pagkatapos nun, isang paghalik ulit. Walang pagmamadali, walang pangamba, pero may damdaming matagal nang ikinukubli. Sa gabi pa rin yon, para kaming sumumpa sa isa't isa, tahimik. Pero totoo, ako si Josh, at sa tuwing pinipikit ko ang mga mata ko sa gabi, siya pa rin ang naiisip ko. Hindi ko alam kung kailan kami titigil o kung kailan darating ang hangganan. Pero sa bawat lihim at bawat gabing inuulit ng walang tanong, mas lumalalim ang pakiramdam. Kaya ngayon, tinatanong ko kayo, kung kayo ang nasa posisyon ko, lalayo ba kayo para umiwas? O babalik kayo sa gabing yon, sa katahimikan, para maramdaman ulit ang init na kahit bawal, hindi mo na kayang iwasan? Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.